Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Huwebes ay matatagpuan sa Juan 14, talatang 16 hanggang 17. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto po ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa magandang umagang ng Huwebes, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa aming pagtulog. Maraming salamat na kami ay muli mong ginising mula sa aming pagkakatulog. Panginoon, aming itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na merong mga karamdaman. Abutin mo, Diyos, ang mga katawan nila upang magkaroon ng kagalingan at maibalik ang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na mangingisda na naroon sa laot ng ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito'y iyong pinahinto. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mga magsasaka, nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa, upang sila po'y ingatan mo sa kanilang pagsaka, O Diyos, at ilayo mo sa anumang kapahamakan. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na magsisipasok ngayon sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo po sila, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang mga kapahamakan. Gayon din po ang aming mga kaibigan na mga mag-aaral na sila ingatan mo sa kanilang pagpasok sa kanilang mga pag-aaral. Gayon din po, Panginoon, patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na naghanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang banal na Espiritu ay isang bahagi ng pagka-Diyos nang malapit na iiwan ni Jesus ang kanyang mga alagad dito sa lupa upang bumalik sa kanyang Ama sa langit. Binigyan niya sila ng isang pangako. Susuguin niya sa kanila ang banal na Espiritu na siyang mang-aaliw upang turuan, patnubayan at tulungan sila habang wala siya. Ito'y bumaba sa mga alagad saan yung nakikita noong araw ng Pentecostes. May mahalagang tungkulin ang banal na Espiritu sa atin bilang mga mananampalataya. Nananahan siya sa puso ng bawat Kristiyano. Nagtuturo rin ang banal na Espiritu sa atin ng mga bagay na tungkol sa Diyos at nais niyang akayin tayo sa buong katotohanan. Siya ay may personalidad ayon sa Juan 14, 16, 17. Dalangin ako sa Ama upang ako'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. He will give you another counselor to be with you forever. The Spirit of truth. It must have been the with heavy hearts that the disciples heard Jesus speaking to them about his departure.
Ang Espiritu ay isang sa tatlong persona o tatlong persona ng pagka-Diyos. Ayon sa Henesis 1:2, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kadiliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Genesis is the foundational book in the Word of God upon which God's revelations to man is securely fastened. He simply tells us that in the beginning, God created the heaven and the earth. In the beginning, the eternal, omnipotent, all-powerful, triune Godhead spoke something into being from nothing. God created time, space, mass, and matter, and He anchored His unchangeable truth in His immutable Word. Taglay niya, mga kaibigan, taglay niya ang mga katangian ng Diyos Ama. Nasa lahat ng dako siya at nakakaalam ng lahat, ayon sa awit 139:12. In verses 11 and 12, describe that if a person wanted the darkness to hide him from God, he would be trusting a false refuge. Night cannot shut out the presence of the Lord. Darkness is not dark to Him. The night shines as the day. The darkness and the light are both alike to you. Pinatotohanan niya si Kristo ayon sa Juan 15:27 hanggang 26 hanggang 27. Ngunit pagdating ng patnubay, nasusuguin ko mula sa Ama ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama. Siya ay magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin na kayo tungkol sa akin sapagkat kasama ninyo ako buhat pa sa Espiritu. Ang verses 26 and 27 form a preview of Jesus' next major theme, the work of the Holy Spirit. That explanation will begin in earnest in John chapter 6 verse 5. For now, Jesus mentions the Holy Spirit as part of His encouragement in the face of persecution. Over the last several verses, Jesus has been warning the disciples, and by extension, and believers, that the unbelieving world, kaibigan, the unbelieving world will hate them for their faith. Ang lahat ng sumasampalataya ay, kaiinitan sila dahil sa kanilang pananampalataya. Telling us about this in advance is meant to help us hold fast instead of panicking and wondering if Jesus was wrong. We can remember His words and know that He is still in control. Ang Espiritu ay bumabagabag sa mga makasalanan, mga kaibigan. Bumabagabag sa mga makasalanan. Subalit, dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pag-aliskuy sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang tagapagtanggol kung hindi ako aalis. Ngunit, kung wala na ako, isusugo ko siya sa inyo. This statement is difficult to understand, mga kaibigan. At first, it almost certainly would have been baffling to the disciples. The idea that Jesus is leaving understandably makes these men both fearful and sad. The suggestion that Jesus leaving is
somehow beneficial was probably absorbed in their minds. However, in order to complete his atonement for sin, it would be necessary for Jesus to live. Siya ay bumubuhay sa budhi. Ayon sa pangalawang Korinto 3, talatang 3. Yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin, hindi sinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Paul should not need to prove any further that he is a genuine apostle, truly sent by God to represent Christ. He has the only letter of recommendations. He needs the genuine transformation in the Corinthians themselves. These people were changed from idol-worshipping pagan into followers of Jesus. They are Paul's letter of recommendation, written on his own heart and open to be read by all. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamagitan ng Espiritu ng walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipagtalikod sa Diyos na buhay. Ang banal na Espiritu mismo ay nagpapatotoo, mga kaibigan, tungkol dito. Sapagkat sinabi niya, ganito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa kanila sa darating na panahon. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga utos sa inyong mga puso, at itatanim ko ang mga ito sa kanilang isipan. Ang Diyos ay tumatahan, pumapatnubay, umaaliw at nagtuturo sa mga mananampalataya. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa. Huwag na kayong matakot. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanang galing sa Diyos. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipahayag niya ay sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan ngayong umaga. Salamat sa iyong anak na si Jesus na siyang tumubos sa aming mga kasalanan. Salamat, nilinis mo ang aming mga kasalanan, Panginoon. At ikaw, Diyos, ang siyang maging hari ng aming mga buhay. Ikaw, Diyos, ang pumasok sa aming mga puso upang ang salita mo, Panginoon, ay laging nakatatak sa aming puso at sa aming isipan. Panginoon, sa umaga ito patuloy kong inilalapit sa inyo ang lahat ng mga nakikinig ngayong umaga ay pagpalain mo sila, ingatan mo sila kasama ng kanilang mga mahal sa buhay upang sila, Panginoon, ay mayroon silang kapayapaan, kahinahunan sa kanilang mga puso at isipan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.